Mga lolo at lola, tigilan muna ang lahat ng ginagawa ninyo dahil ang balitang ito ay para sa inyo. Kung kayo ay SSS o GSIS pensioner o meron kayong magulang, lolo, lola o kakilalang senior citizen, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil maaari kayong makakuha ng hanggang on 12,000 na social pension at marami sa ating mga matatanda ang hindi pa alam na may karapatang ito sila. O, hindi kayo nagkakamali. PH2. At ang pinakamalaking tanong ngayon ay ikaw ba ay kabilang dito? Dahil sa video na ito, ibibigay namin sa inyo ang buo at totoong impormasyon. Kung sino ang mga karapat-dapat, kung ano ang mga kailangan na dokumento, kung paano ang proseso ng pag-apply, at kung kailan maaaring matanggap ang pera. Walang nakakalito, walang bitin, straight to the point para sa inyo. Huwag hayaang mawalan kayo ng benepisyong legally na para sa inyo. Ang ibang tao ay kumukuha na. Bakit hindi kayo? Maraming senior citizens ang napalampas na ang deadline dahil lang sa kakulangan ng impormasyon. Huwag kayong maging isa sa kanila. So kung gusto ninyong malaman ang lahat, panoorin ang video na ito hanggang sa katapusan. At kung naniniwala kayo na ang impormasyong ito ay mahalaga, pindutin na ang like button ngayon para mas marami pang senior citizens ang makarating sa balitang ito. Mga kababayan, ngayon ay pag-uusapan natin ang isang bagay na tunay na mahalaga hindi lang para sa ating mga senior citizens kundi para sa bawat pamilyang mahal ang kanilang mga matatanda. Ito ay tungkol sa Social Pension Program ng Pilipinas at ang posibilidad na makakuha ng hanggang PH-bong bilang tulong pinansyal para sa ating mga lolo, lola at mga retiradong Pilipino. Marami na ang nakinabang dito, ngunit mas marami pa ang hindi pa alam na may karapatang ito sila. Kaya naman huwag ninyong palampasin ang bawat salita sa video na ito dahil maaaring magbago nito ang buhay ng isang taong mahal ninyo. Una, pag-usapan natin kung ano talaga ang social pension. Ang social pension ay isang programa ng pamahalaan ng Pilipinas na nagbibigay ng regular na tulong pinansyal sa mga matatandang Pilipino na nangangailangan. Ang layunin nito ay simple ngunit malalim. Tiyakin na ang bawat senior citizen sa ating bansa ay may sapat na mapagkukunan para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan araw-araw. Pagkain, gamot, damit at iba pang batayang pangangailangan. Ito ang tinutugunan ng programang ito. Hindi ito charity. Hindi ito awa. Ito ay karapatan ng bawat karapat-dapat na senior citizen na nagtrabaho ng matagal para sa kanilang pamilya at sa bansang ito. Ngayon, ang tanong na lagi nating naririnig ay ito. Sino ba talaga ang makakakuha ng social pension? Pag-usapan natin ito ng detalyado at malinaw. Ang social pension ay available para sa mga senior citizens na 6 taong gulang pataas at ang programa ay pinapatakbo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno depende sa sitwasyon ng benepisyaro. Para sa mga miyembro ng SS Security System at ng GSIS or Government Service Insurance System, mayroon silang kani-kanilang mga programa na espesyal na dinisenyo para sa kanilang mga miyembro at dependents. Importante na maunawaan ninyo ang pagkakaiba ng dalawang ito dahil magkaiba ang proseso at ang mga benepisyo. Ang SSS ay para sa mga manggagawa sa pribadong sektor, mga nagtatrabaho sa mga kumpanya, mga self-employed at mga overseas Filipino workers na nag-ambag sa SSS habang buhay nila at aktibidad sa trabaho. Kapag nagretiro na ang isang miyembro ng SS at mayroon silang sapat na kontribusyon, entitled sila sa retirement pension. Ngunit bukod sa regular na pensyon na ito, mayroon ding additional na tulong na maaring makuha ang mga senior SSS pensioner lalo na kapag sila ay may edad na at hindi na kayang magtrabaho. Ang mga karagdagang benepisyong ito ay bahagi ng mas malawak na sistema ng proteksyon panlipunan na patuloy na pinapabuti ng gobyerno para sa kapakanan ng ating mga matatanda. Ang GS naman ay para sa mga empleyado ng gobyerno, ang mga nagtrabaho sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga guro sa pampublikong paaralan, mga pulis, mga sundalo, at iba pang civil servants na nagsilbi sa bansa sa loob ng maraming taon. Katulad ng SS, ang GSIS ay nagbibigay ng retirement pension sa mga miyembro nitong nagretiro na.
At katulad din ng SSS, mayroon ding espesyal na tulong na available para sa mga GSIS pensioner na nasa advanced na edad na at naghihirap na sa pananalapi. Kaya ngayon, naririnig ninyo ang 12,000 at marahil ay nagtatanong kayo kung paano ito nakukuha. Huwag kayong mag-alala dahil ipapaliwanag natin ito ng maayos. Ang halagang 12,000 ay karaniwang katumbas ng 1,000 bawat buwan na ibinibigay sa loob ng isang taon o kaya ay maaaring ibigay ito bilang lump sum depende sa programa at sa kasalukuyang alituntunin ng ahensya. Ang ilang programa ay nagbibigay ng pera buwan-buwan. Ang iba naman ay quarterly o tuwing 3 buwan. Ang eksaktong paraan ng pagbibigay ay nakadepende sa kung aling programa ang inyong pinasukan at kung ano ang kasalukuyang patakaran ng ahensya na nangangasiwa rito. Ngayon, huwag tayong magmalayo sa isang napakahalagang punto, ang Social Pension Program na pinapatakbo ng DSWD or Department of Social Welfare and Development. Ang programang ito ay espesyal na para sa mga indigent senior citizens o ang mga matatandang walang sapat na kita at walang regular na pensyon mula sa SS o GSIS. Sa ilalim ng Republic Act 94, kilala rin bilang ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang bawat indigent senior citizen ay may karapatang makatanggap ng 500 bawat buwan mula sa gobyerno. Ngunit narito ang magandang balita: sa ilang pagkakataon at sa ilang lugar sa buong bansa, ang halagang ito ay mas mataas na dahil sa karagdagang tulong mula sa lokal na pamahalaan. Kaya ang dweltisan na usapan natin ay hindi lang galing sa iisang pinagkukunan. Ito ay maaaring resulta ng iba't ibang benepisyo na pinagsama-sama para sa isang senior citizen. Isa pa sa mga mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa SSS death benefits at survivorship pension. Maraming byuda at byudo ang alam na kapag namatay ang kanilang asawang miyembro ng SS or GSIS, mayroon silang karapatang makatanggap ng pensyon bilang surviving spouse. Ito ay tinatawag na survivorship pension at ito ay isa sa mga pinaka-underutilized na benepisyo sa ating sistema ng Social Security. Kung ang inyong asawa ay naambagan sa SSS o GSIS at namatay na, pumunta na kayo sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch at alamin kung kayo ay karapat-dapat sa survivorship pension. Ang pera ay para sa inyo. Huwag hayaang mapabayaan nito. Pag-usapan naman natin ang mga dokumento. Ito ang bahagi ng proseso na nagpapahinto sa maraming tao dahil iniisip nila na napakaraming kailangan at napakomplikado ng proseso. Pero huwag matakot. Hindi naman ganoon kakomplikado kung meron kayong tamang impormasyon. Para sa SS, kailangan ninyo ang inyong SSS ID o E6 Form Birth Certificate Valid Government Issued ID at kung may dependent kayo, ang kanilang mga dokumento rin. Para sa mga nag-a-apply ng survivorship pension, kailangan pa ng marriage certificate at death certificate ng namatay na miyembro. Para sa GS, similar ang mga kinakailangang dokumento: GSS ID, valid ID, at ang mga supporting documents na kaugnay ng inyong uri ng claim. Para sa DSWD Social Pension naman, ang proseso ay dumaan sa inyong lokal na pamahalaan, ang inyong barangay at munisipyo. Kailangan ninyong pumunta sa inyong barangay hall at humingi ng tulong sa Social Welfare Officer para malaman kung kayo ay nakalista bilang indigent senior citizen. Kung hindi pa, maaari kayong mag-apply para maisama sa listahan. Ang inyong lokal na Social Welfare and Development Officer or LSWDO ang magtutulungan sa inyo para matiyak na makukuha ninyo ang benepisyong para sa inyo. Gusto ko ring pag-usapan ang isang bagay na madalas na hindi na pag-uusapan: ang Senior Citizens Act benefits na available sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas, hindi lang sa mga pensioner. Ayon sa batas, ang bawat Pilipinong anong taong gulang pataas ay may karapatang sa 20% diskwento sa lahat ng establishento, sa restaurants, sa tindahan ng gamot, sa ospital, sa transportasyon at marami pang iba. Mayroon ding exemption mula sa Value Added Tax or VATI para sa mga senior citizens. Ito ay hindi optional sa mga negosyo. Obligasyon nila itong ibigay sa inyo. Kaya sa susunod na pumunta kayo sa botika o sa restaurant, huwag kalimutang ipakita ang inyong Senior Citizens ID para makuha ang inyong diskwento. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang issue na nakakaapekto sa maraming pamilya:
Ang pag-claim ng benepisyo para sa mga senior citizens na hindi na kayang pumunta ng mag-isa sa mga opisina. Kapag ang inyong lolo o lola ay hindi na makakilos ng maayos o kaya ay may sakit at hindi kayang lumabas ng bahay, maaari kayong kumilos bilang kanilang authorized representative. Ang proseso ay medyo matagal, ngunit posible. Kailangan ninyo ng Special Power of Attorney o SPA na nagsasabing ikaw ang authorized na kumilos para sa senior citizen. Maaaring magsagawa ng SPA sa harap ng isang notaryo publiko at ito ay mahalaga para matiyak na ligtas at legal ang lahat ng transaksyon. Isa sa mga pinaka-common na problema na naririnig natin ay ang mga senior citizens na natuklasan na mayroon pa ang benepisyo sila ngunit napalampas na ang maraming taon ng payments dahil hindi nila alam. Kung ito ang inyong sitwasyon, huwag mawalan ng pag-asa. Maaaring mag-apply para sa retroactive payment para sa ilang programa. Ibig sabihin, maaaring makuha pa ninyo ang mga benepisyo na hindi ninyo natanggap sa nakaraang ilang buwan o taon. Hindi ito palaging guaranteed, ngunit sulit na itanong sa SSS, GSIS, or DSWD kung may karapatang ito ang inyong mahal sa buhay. Nais ko ring banggitin ang papel ng ating mga lokal na kinatawan at opisyal sa pagtulong sa mga senior citizen. Maraming kongresista at senador ang nagtutulak ng mas mataas na pensyon at mas malawak na coverage para sa ating mga matatanda. Ang Senate Bill at House Bill na nagtatangkang itaas ang social pension mula 500 hanggang 1,000 at higit pa ay patuloy na pinag-uusapan sa Kongreso. Bilang mga botante, mahalaga na malaman natin kung sino ang ating mga kinatawan na tunay na nagtatrabaho para sa kapakanan ng ating mga senior citizens. Ang inyong boto ay may kapangyarihan. Gamitin ito para sa mga taong nagtataguyod ng karapatan ng ating mga matatanda. Para sa mga nanonood na nasa ibang bansa at mayroon silang mga magulang or lolo't lola sa Pilipinas, kayo rin ay may papel na gawin dito. Kahit malayo kayo, maaari kayong tumulong sa pamamagitan ng pagpapadala ng SPA at pagtitiyak na ang inyong mahal sa buhay ay nakalista sa lahat ng programa na may karapatang sila. Makipag-ugnayan sa inyong kamag-anak sa Pilipinas at gabayan sila sa proseso. Ang isang tawag sa telepono o isang mensahe sa social media ay maaaring magbago ng buhay ng inyong magulang o lolo't lola. Bago tayo magtapos, gusto ko ring palakasin ang puso ng bawat senior citizen na nanonood ngayon. Kayo ay hindi pasanin. Kayo ay hindi problema. Kayo ang mga bayani ng inyong pamilya. Kayo ang nagtrabaho ng matagal. Nagtiis ng mahirap at nagsakripisyo para sa inyong mga anak at apo. Karapat-dapat kayo sa bawat sentimong tulong na ibinibigay ng gobyerno. At kami ang mga nag-aalaga sa inyo ay nandito para tiyakin na hindi kayo maiwan sa dilim pagdating sa inyong mga karapatan. Kaya narito ang aming hamon sa bawat isa sa inyo. Pagkatapos manood ng video na ito, makipag-usap sa isang miyembro ng inyong pamilya tungkol sa mga benepisyong ito. Pumunta sa pinakamalapit na SSS, GSIS, DSWD o barangay office at itanong ang tungkol sa eligibility. Magdala ng inyong mga dokumento at huwag mahiyang magtanong. Iyan ang trabaho ng mga opisyal ng gobyerno para tumulong sa inyo. Ang impormasyong ito ay may kapangyarihan at ang kapangyarihang iyon ay dapat na nasa mga kamay ninyo ngayon. Dahil sa dulo ng araw, ang ating mga senior citizens ay hindi lang nararapat sa respeto at pagmamahal. Sila ay nararapat din sa tiyak na tulong pinansyal na matagal na nilang pinaghirapan. At ang 12,000 social pension na ito, kahit tila maliit para sa iba, ay maaaring katumbas ng isang buwan na gamot, isang buwan na pagkain, o isang buwan na kapayapaan ng isip para sa isang lolo o lola na naghihirap ngayon. Huwag hayaang mapalampas ang pagkakataong ito.